hindi naman nagbabago. Kami ni Dante ang magkakilala, magsimula pa lang. Nasa 20s pa lang kami. Kasi ano siya, haligi na kasi siya. Sa Takaw Tukso at sa private show, PD siya ni Chito Ronyo. So, kumari pa kami. Kumari ba? So, matagal ko nung kaibigan si Dante. Kay Andy, tsaka dun sa anak. Yung anak niya, tsaka anak ko. So, lahat ng pinagdaanan niya, tsaka ako, halos alam na namin ng isa't isa. Tapos si Coco, naipanganak, tapos dumami ang anak. Si July, magkakasama tayo sa Takaw. So hanggang sa dumami ang anak ni Brillante, kumbaga naging pamilya na kami, naging, sabihin, hindi mahirap magtrabaho na. Kasi sasabihin lang niya, oh ito Jane, bahala ka na, ito yung gusto ko, alam mo na. Parang mas madali yung trabaho. Kumain lang ako sa pelikula. Yun. So, wala. It's, you're just there, doing your thing. Hindi mo alam kung anong kwento kasi hindi naman sasabihin. Kahit anong pilit gawin mo. Parang Coco, no? Oo, pati Marosa, hindi ko naman alam kung anong mangyayari doon. Basta you go by the flow. Kung ano lang yung sabi niya, o lumakad ka dyan. Hindi ko alam kung bakit, basta lumakad ka. Sa Marosa, kumain din siya, pero naging best actress siya. Kumain lang siya ng fishball sa ND, best actress. Wala pagbabago. This time naman si Shaina at saka si Glads. Of course, what's the experience like working with the Brillante Mendoza? Ako po, paulit-ulit kong sinasabi ngayong gabi na it is such an honor po to be able to work with Direk Brillante, one of our greatest directors, filmmakers, storytellers po ng Pilipinas. At saka kasi kami nito ni Dodong, matagal na kami nagtatrabaho, tapos lagi po niyang bukang bibig talaga sa akin. Ins, alam mo ba, si Direk Brillante, ganito ang indie, ganito ang experience ko sa kanya, nagkikwento siya sa akin lagi. So, ngayon po, hindi ko naman po inakala na mai-experience ko at makikita ko at mawi-witness ko sa sarili kong mga mata kung paano talaga yung relationship at kung paano talaga yung mga kwento ni Coco. So, privilege po for me na makita po yun, mapanood, and at the same time, ako po mismo maging parte ng napakagandang proyekto. Yun po. Ano po? Siyempre, pakatatakot noon. Tawag kay Ate Jane kasi kami ni Ate Jacqueline. Matagal na kaming nagkakatrabaho. 9 years old pa lang ako. Laring Liors, nanay ko na siya. Sabi din niya yung So, sabi Ate Jane, siyempre siya yung talagang matagal na pong katrabaho ni Direk Brillante. Binanood ko uli lahat ng pelikula niya. Nasa van ako. First shooting day namin ng Apag. Takot na takot din akong kahit kilay, medyo mapakapal. Halos wala kaya ako mapapansin niyo, walang-wala po talagang makeup. Hinagard ko talaga yung sarili ko dahil din sa road. Plus, tama rin naman po, kakamatay lang ng papa ko noong October. And then December, first week, ginawa namin yun. So, na sinasabi sa akin ni Direk Brillante sa text na, may movie ako, bida ka, sabi niya. Parang hindi ako makapaniwala kasi Direk ka nag-rebrand sa akin, ha? Hindi ko lang to. Dahil wala ako inapi dito, di ba? Hindi ako kontrabida, ibang-iba. Sa lahat po ng mga nagawa ko in teleseries and some of my movies. At makatrabaho pa, of course, Miss Jacqueline Jose, Kuya July, di ba? And Coco, thank you. Dahil tinanggap mo talaga to. Buti na lang hindi yung isang na to, ikaw na. Joke lang. Pero kasi po, dahil syempre iba yung naging impact talaga, di ba? At yung gustong-gusto kasi talagang gusto to ni Coco, kaya nakakatuwa no magsa-storycon kami at sinabing, oy, si Coco na ang gaganap. So, sobrang answered prayer po lahat ito. Kaya, forever grateful to Direk Brillante for this opportunity. Madagdag ko lang, no? Di ba, revelation si Miss Gladys Reyes sa pelikula, yung nakakagulat na makita siya sa ganitong klase ng role, dramatic role. At ang husay-husay niya. Sabi ko sa kanya, handa niya na ang gown. Posible. Alam ko marami pang magtatanong, yes, pero pahabol.
Coco, alam naman kasi namin no, na you were not the first choice for this movie. Pero ang pinaka-importante, you are the final choice. So, anong pakiramdam na sa'yo ito napunta? Sobrang saya, talaga. And sobrang proud. Kasi sabi ko nga, ako, kung pwede lang akong magpresenta pag may mga pelikula sa Direk Dante, talagang naiinggit ako. Every time na may ginagawa siyang pelikula na hindi ako part, naiinggit ako kasi alam ko na kung ano yung hirap, yung talento na binubuhos doon sa pelikulang yun kapag ginagawa nila yun. Tapos yung proseso, yung saya ng company habang ginagawa yun. Alam na alam ko yun eh. Kaya sabi ko nga, hindi ako nahihiya. Sabi ko kung hindi man ako yung naisip ni Direk Dante para dito sa project na to. And then nung ako yung sinabi niya na kung gusto ko, kung okay sa akin, talagang kahit na yung time na yun na, di ba kita nyo naman kung putok na putok ako dyan, ang taba-taba ako talaga na ano. Pero sabi ko nga, kahit sa kagitnaan talaga ng trabaho namin yun sa probinsyano sa Ilocos eh. From Ilocos umuwi ako, diretso kami ng shooting. Kasi sabi ko nga ganun ko binavalue si Direk Dante at yung proyekto na ginagawa niya every time na may project siya. Kaya sobrang grateful ako na natuloy ako dito sa project na to at nandito kami ngayon sa harapan niyo. Thank you so much and congratulations.